Ngayon ay makikita naman natin kung paano kakalabanin ng magkapatid ang Devil at magpapakita na din ang original power talaga ni Yuno dahil ito ang magiging susi upang wakasan na ang kanilang laban sa huling member ng Dark Triad. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, let's go! Alam ni Finral na hindi na makatatagal pa sila ang Gris sa laban kung kaya tatapusin na raw nila ito agad ng mabilisan at doon ay dahan-dahan silang lumalapit kay Zenon sa pamamagitan ng kanyang teleportation magic. Pero napag-aralan na din pala ni Zenon kung gaano kabilis ang magic ni Finral at sa oras daw na gawin na nila ang kanilang plano ay doon na raw sila tatapusin nito kung kaya't sa pag-open ng portal ni Finral sa harap ni Zenon ay nakahanda na ang kanyang mga buto. Subalit nagulat si Zenon nang biglang sila Finral ay nasa kanyang likuran na. Ginamit ni Finral ang mana method upang mas maging mabilis ang kanilang paggalaw at sa mga oras na yun ay sinabi nila ang Gris na kahit gaano daw kalakas ang depensa ni Zenon ay magagawa niya itong punitin at doon nga ay nawasak o nahati sa dalawa ang katawan ng Devil. Sumunod ay pinakita na lamang na nagkaroon na ng malay si Yuno at napatanong kung gaano na siya katagal nawalan ng malay at nasaan na raw sila Zenon at Langris. Subalit sa kanyang pagtingin ay nakita niya sila Langris at Finral ay bagsak na at sinabi ni Zenon na kahit ang magic ni Langris na kayang burahin ang lahat ay hindi kayang wasakin ang puso na isang Devil. Nakilala ni Yuno si Finral na kapatid ito ni Langris at kung wala daw siyang gagawin ay pare-pareha silang mamamatay. Pero ano naman daw ang kanyang gagawin kung bumalik man siya sa laban at doon ay sinabi ni Zenon na siya daw ang nanalo sa kanilang sagupaan. Napapatanong na si Yuno kung nagkamali raw ba siya ng desisyon dahil kalahati ng Golden Dawn members ay namatay na. Nagmayabang daw siya sa naging meeting nila noon upang siya ay mapasama sa laban at nagsanay daw siya ng mabuti sa nakalipas na araw. Umiiyak na si Yuno sa kanyang mga naaalala at napapaisip kung yun na raw ba ang katapusan ng lahat. Subalit bigla niyang naalala ang pangako niya kay Asta dahil hindi lamang daw yun ang kaya niyang gawin. Isang kakaibang nilalang ang nagpakita sa harap ni Yuno at sinabing ikaw ay ako pero may sarili ka ding lakas at doon nga mga kaibigan ay nagpakita na ang pangalawang Grimoire ni Yuno na sa totoo lamang ay magiging Grimoire niya talaga kung lumaki siya sa Speed Kingdom. Nagulat ang mga taong nakakita sa malaking liwanag galing sa Grimoire ni Yuno at doon nga ay sinabi ni Patri na tama ang kanyang hinala na ang ginagamit na magic ni Yuno noon pa man ay ang magic na tinataglay ng anak ni Lich at Tesha. Pagkatapos noon ay sinabi ni Yuno na ililigtas niya daw si Captain William ang Speed Kingdom at tatalunin niya si Zenon dahil siya daw ang magiging Wizard King sa hinaharap. Rainbow color ang lumalabas na kulay sa pangalawang magic ni Yuno at napapatanong si Zenon kung bakit may pangalawang Grimoire ito at bigla na lamang tinamaan siya ng dalawang laser galing sa bagong magic ni Yuno. Nakita ni Zenon ng isang bola na parang star ang hugis at pinaliwanag na ang royal family ng Speed Kingdom ay tinataglay ang kakaibang uri ng mahika na kung saan ang dating hari ay may sun magic samantalang ang dating reyna ay may moon magic at ngayon namang si Yuno ay tinataglay ang star magic na kakaiba din na klaseng mahika. Napagtanto na ni Zenon na si Yuno ay isang maharlika ng Speed Kingdom at masaya naman si Belle dahil ngayon daw ay tila ba nakita niya na ang totoong pagkatao ni Yuno. Sinabi ni Yuno na hindi raw nila matatalo si Zenon gamit labang ang star magic kung kaya't kailangan na raw nilang magsanib at muli ngang ginamit ni Yuno ang kanyang spirit dive. Nagpasalamat si Yuno sa ginawa nila Finral at Langris at sinabing siya na raw ang bahala sa lahat simula ngayon. Samantalang si Finral ay nagulat sa Grimoire na meron ngayon si Yuno. Tanong naman ni Langris na sino raw ba talaga ito at sagot naman ni Yuno na siya nga daw ang vice kapitan ng kanilang grupo. Inatake ng muli ni Zenon si Yuno ng kanyang bone magic at ginamit naman ni Yuno ang kakayahan ng kanyang star magic pero ginamit muli ni Zenon ang magic na pinangtapos niya kay Yuno noong nakaraan. Ngunit ginamit muli ni Yuno ang kakayahan ng star magic upang makapag-teleport sa likuran ni Zenon. Sinabi ni Yuno na ginawa daw ang pahina ng kanyang Grimoire na may layunin na talunin ng katulad ni Zenon at isang laser na naman ang tumama kay Zenon na siyang nagdahilan upang mawasak ang kanyang katawan. Patutunayan daw ni Yuno na hindi raw siya nagkamali sa mga desisyon na kanyang ginawa at napangiti naman si Zenon dahil gusto niya raw durugin si Pogi kaya naman nagpakawala na naman ito ng napakaraming bone magic kay Yuno. Madali lamang nakakaiwas ngayon si Yuno sa mga atake ni Zenon at sa mga oras na yun ay parehas lamang sila ng iniisip na sila ay parehas tama at parehas ding nais manalo sa laban upang patunayan ito. Sa pagtama ng kanilang mga sandata ay biglang napatras ang dalawa sa bawat isa, ngunit si Yuno ay bigla na namang nag-teleport sa likuran ni Zenon at ginamit ang isa na namang ability ng kanyang bagong magic at nagawang hiwain sa gitna si Zenon. Grabe mga kaibigan, kung hindi lamang
makakapag-regenerate si Zenon ay kanina pa dapat ito napatay ni Yuno, pero dahil sa puso ng devil na meron ito, ngayon ay umahaba patuloy ang kanilang laban. Gumamit na naman ng panibagong mahika si Zenon dahil pinagsama niya ang kanyang dalawang magic upang makagawa ng panibagong espada, at nang makita ito ni Yuno ay naramdaman niyang delikado ito sapagkat doon ay nagawang hiwain ng devil ang espasyo sa paligid. Alam ni Yuno sa kanyang sarili na hindi niya kayang sanggayin ng ganong klaseng pag-atake at hindi niya rin daw kayang ibalik agad ang nasira niyang mga bituin. Pagkatapos noon ay pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ng kapatid ni Zenon na papatay nila pansamantala ang mga tao, then bubuhayin nila itong muli na may katawang hindi namamatay. Sa pamamagitan daw ng kapangyarihan ng mga devil ay silang apat na Zograts ay gagamitin ng kanilang kapangyarihan upang baguhin ang sanlibutan na may totoong kapayapaan sa Spade Kingdom. Sa mga oras na yun, ang sinabi ng kapatid ni Zenon ang nakatatak lamang sa kanyang isip, at habang umiiwas naman si Yuno sa napakadelikadong pag-atake ni Zenon ay sinabi nito na oras na upang gamitin ng kanyang tinatagong alas, at ginamit niya na ang palakol ni Zenki, pero si Zenon ay nagawa pa din maka-counter attack dito. Tinamaan pa rin si Zenon sa kabila ng kanyang pagsangga at naisip na wasak na ang mga bituin ni Yuno, kung kaya't hindi na raw siya makakapag-teleport pa at hindi raw kayang wasakin din ni Yuno ang kanyang puso. Pero muling binago ni Yuno ang kanyang sandata dahil naging espada na naman ito ngayon. Dahil sa matinding laban na ginagawa ni Yuno ngayon ay nakamit niya ang kapangyarihan ng katulad ni Noel na may kakayahang wasakin ang puso ng devil, at sa pag-aakala ni Zenon na tama ang lahat ng kanyang plano at siya na ang panalo sa laban, pero bigla na lamang nawala si Yuno sa kanyang harapan. Sa paglakas pala ni Yuno sa mga oras na yun ay na-activate niya ang requirements upang madagdagan ang kanyang bituin, at dahil doon ay nagawa na naman niyang makapag-teleport sa likuran ni Zenon, at sa isang paghiwa ni Yuno ay nahati niya ang katawan ni Zenon kasama ang puso ng devil na kanyang tinataglay. So dito na nagtatapos ang matinding bakbakan ng dalawa at makapigil hininga na palitan ng mga bago nilang kapangyarihan, and I hope na enjoy nyo ang tatlong chapter na ito mga kaibigan. So bigyan mo naman ako ng like, mag-follow and subscribe ka na din for more Black Clover reviews, and see you to my next video. Goodbye!